Alam niyo po, ang Panginoon, pag nagsalita, things happen. Hindi lang po salita ang binibigay niya. His word is Himself. Kaya po, ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, our words align with God's word. Ang salita po natin ay nakaayon sa salita ng Diyos. Alam niyo po, basahin natin ang Proverbs 4:22-23. Nagsisimula na po ako. Hindi na po introduction to. Simula na to. Proverbs 4:22-23. My son. Sino po dito ang son? Kahit babae, son kayo. May son din kayo. At ang ibig sabihin kasi ng son ay anak ng Diyos. Tayong lahat na tumanggap sa Panginoon ay itinuring niya, binigyan niya ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Tayo po yun. Kaya yung Proverbs 4:22, bagamat nasa Old Covenant, ay binabasa natin with the lens of the finished work of Christ. Binabasa natin sa lente ng bagong covenant. At pag sinabing my son, mga kapatid, ikaw yung you are a son, you are a daughter. Kaya my son, pay attention to what I am saying. Pay attention to what I say. Makinig ka sa sinasabi ko. Turn your ear to my words. Pag sinabing turn your ear to my words, hindi lamang makinig ka. Aba ay umatensyon ka. Pakinggan mo, saliksikin mo, tanggapin mo, unawain mo, i-meditate mo. Isa puso mo ang salita ng Diyos. Do not turn them out of your sight. O, huwag niyong hahayaang hindi lang sa mata, hindi lang sa sight, kundi sa puso, sa isip. Huwag niyong hayaang mawala ito. Ibig sabihin ni Lord, ilagay niyo dyan, huwag niyong hayaang mawala. Huwag niyong hayaang maglaho yung salita ng Diyos sa inyo. Keep them within your heart. Kita niyo, saan lalagay? Hindi sa bulsa? Sa puso. Sa puso ilalagay sa salita ng Diyos. For they are, basahin niyo mga kapatid, for they are, nasaan? Naiiwan na. For they are, what? Life. Life, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay life. Eternal life. Ang salita ng Diyos ang nabigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Ang salita ng Diyos ang ating abundant life. Ang salita ng Diyos ang ating happy life. Ang salita ng Diyos ang ating glorious life. Healthy life. Bakit healthy life? Eh, tingnan nyo ang kasunod. And health, lumampas ka naman, kapatid. And health to one's whole body. Amen. Di ba salita ng Diyos ay kalusugan sa ating buong katawan? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Health to our whole body. Above all else, ito ang huli niyang pahimakas, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. O bantayan mo naman ang puso mo. Bantayan mo ang salitang nasa puso mo kasi yan ang lalabas. At ano lumabas, yan ang magiging direksyon ng buhay mo. Amen, mga kapatid. Ano ba naman kasi ang nature ng God's Word? Tingnan natin isa-isa. Nature ng God's Word. A, God's Word is truth. Basahin natin ng John 17:17. Sanctify them by the truth because your word is truth. Pabanalin mo siya sa pamamagitan ng salita. Sapagkat ang salita aming katotohanan. Alam niyo mga kapatid, kung kayo panahon namin, si Flor de Luna at si Annalisa, hindi mahihirap yun, hindi ampun yun. Hindi, never naging ampun si Annalisa. Pero sa pelikula, doon sa pinanood natin, pagkahaba-habang 5 season yata, ay ampun at inaapi sa tunay, hindi ampun yun at mayaman yun at hindi inaapi yun. Yun lang ang portrayal sa kanyang pelikula. That is what we see. That is the evidence of what we see. But the truth is, hindi siya yung buhay na yun. In the same way, the truth is sometimes opposite to what we see. Hindi natin nakikita minsan. Sinasabi ng mundo, sinasabi ng sanlibutan. Pero katotohanan, ang salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Amen, mga kapatid. Kaya, yung Jesus declares that God's word is absolute truth beyond what the eyes can see, showing that it can be trusted completely. Kasi wala itong deception. Ano ibig sabihin ng deception? Wala itong sugar coating. Wala itong ads. Kung ano sinabi sa salita ng Diyos, yun. Hindi pa sabing, siguro si Lord ay nagwa-white lie laang para tayo ay mahikayat. No. That is the truth, what God says, because God's word is truth. No lies, no fake promises. Nakakita na ba kayo ng mga tao na puro fake ang pangako? Para lang ikaw ay mali doon sa gusto niya ipagawa sa'yo, puro fake ang mga pangako.
It is transparent. Kung ano nakikita mo, kung ano sinasabi yan na. And that is what the truth about everything. Yan ang katotohanan. Pangalawa, God's word and... Ang bilis ko, no? Bilis ko talaga. God's words endures forever. Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Yung forever, yan yun ay forever. Hindi maaari magbago yan. Hindi nagbabago yan, mga kapatid. Hindi nagpe-fade yan. Hindi nag-change yan. Pwede mo laging... Sinabi niya nung panahong matagal na yan pa rin ang katotohanan hanggang sa ngayon. Hindi siya affected by time, hindi siya affected by season. So, meron na tayo unang kondisyon, is truth. Hindi siya nagbabago. Patatlo, God's word is perfect and flawless. Oh, nakakita na kayo ng flawless? Flawless? So, sabi ng Psalm 126 verse 6, and the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined 7 times. Walang kapintasan, perfecto ang salita ng Diyos. Pure na pure ang salita ng Diyos. Mapagtitiwalaan mo kasi walang error. Yung pala, kaya hindi ko masyado mabasa. Minsan namin pala ako. Walang error. Hindi mo sasabi, sir, ay, mali yung nasabi ko. Nako, pasensya ka na. Ako yung napabigla. Napamali ako ng sabi. Ay, nag-slip of the tongue ako. Hindi maaari sabihin ni Lord kasi perfect ang lahat ng salita ni Lord. At hindi ito angkop sa panahon. At hindi nagsosorry si Lord. Nagkamali ako ng nabanggit ko eh. Kaya pagpasensyahan mo na, i-adjust natin. Pabawiin ko. Hindi ganun kasi perfecto ang salita ni Lord. Letter D. God's word is firm foundation. Sabi ng Matthew 7, verse balikan natin yung Proverbs 30 verse 5. Sayang naman itong verse na ito. Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge on Him. O pwede niyong sandalan, taguan ang salita ng Diyos kasi perfect itong salita ni Lord. Letter D, God's word is firm foundation. Matthew 7 verse 24 to 25. Therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built this house on the rock. The rain came down, and the streams rose, and the winds blew and beat against the house, yet it did not fall because it has foundation on the rock. Kino-compare dito ni Jesus yung salita niya sa isang matigas na pundasyon na magwi-withstand sa anumang unos o anumang bagyo. Ibig sabihin dito, yung salita niya pwede mong panandalan, reliable. Walang makatitinag sa kanyang salita. Hindi nagbaulit, hindi nagbabago sa panahon. Will stand many attack to discredit it. Hindi mabubuwag ng bagong prinsipyo ng mundo ang salita ng Diyos. Sasabihin niyo, hindi na uso yung salita ng Diyos. Sabi ng mundo, hindi, uso pa rin ito. Hindi mo kayang itumba ito. Perfect kasi ito eh. Hindi nagbabago ito sa panahon eh. Pwede mo itong panandala. Ako'y nagtiwala sa Lord nung araw na hindi niya ako pababayaan, pero ngayon magkato naging sitwasyon ko. Ano kaya nagbago? Siguro nagbago na ng pagtingin si Lord sa atin. Siguro nagbago na pagtrato ni Lord sa mundo. O kaya nagbago na siguro ang mundo, hindi na kaya na salita ng Diyos. No, hindi nga magbabago ito eh. Pwede mong panandalan ito, pwede mong sandalan ito. Yung sinabi niya noon hanggang ngayon at pagpakailanman, mananatiling tapat, totoo, at hindi nagbabago. Amen. Kaya God's word is a firm foundation. Letter E, the word of God will not return empty. O ito, mga kapatid, hindi ito sasabihin ng Diyos, tapos babalik sa Kanya na hindi na-accomplish ang purpose kung bakit ito sinabi. Sabi ng Isaiah chapter 55 verse 11, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but it will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Sabi ng salita ng Diyos, ang salita niya tulad ng ulan galing sa langit, pagbaksak sa lupa, hindi babalik sa langit ang tubig na ito na hindi na-accomplish ang purpose. Ano ang purpose niya? Diligin yung lupa upang ang halaman ay tumubo. Hindi ba, ang salita ng Diyos, pag winika niya, hindi babalik sa kanya na hindi nagawa ang purpose kung bakit ito winika. Minsan, akala natin hindi. Pero alam niyo, mga kapatid, salita ng Diyos ito, it will always accomplish its purpose. Salita ng Diyos ito. Kaya effective ang salita ng Lord. Whatever He speaks, it shall come to pass. His promise will be fulfilled. Pag-aaralan natin, mga kapatid. Pag-aaralan natin yan. Kaya nga, sa letter F, God is faithful to His promise. Kita nyo? Yung salita ni Lord will not return to Him, void, will not return to Him without accomplishing its purpose. Hindi babalik sa Kanya nang hindi nagawa nito ang tungkulin kung bakit ito winika. Kasi
God is faithful to His promise eh. Kita nyo ang matching, kita nyo ang connect, kita nyo ang relationship, salita ni Lord at sa kanyang pangako, the nature of God and His Word. Because He is faithful to His promise. Sabi ng Numbers 23 verse 19, God is not human, o kayo ang hindi faithful, sabi niya. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Siya ba'y nagsasalita pero hindi niya gagawin? Aba, kung yung tao nga, nagpipilit gawin yung kanyang sinabi, ang Diyos pa kaya? Amen, mga kapatid, di ba? Does He speak and does not act? Does He promise and not fulfill? Samantalang siya may kapangyarihan to fulfill His promise. Kaya mga kapatid, yung verse natin ina-emphasize na reliable ang Panginoon, that He is faithful to every word He speaks and never goes back to His promise. Hindi niya binabawi ang kanyang pangako. Mga kapatid, ang salita ng Diyos is so powerful, so perfect. Isipin nyo nung si Moses namatay, yung pala sinabi ni Lord. Sa Deuteronomy chapter 1 o chapter 4 yata, sabi doon, Moses died and was buried in Moab, just as the word of God said. Even yung kamatayan pala, dineclare ng salita ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, God's word is 100% trustworthy. Sabihin nyo nga 100%. 100%. Flawless, reliable, it is eternal, and serves as a firm foundation for our faith at lives. Ano ang firm foundation natin? Yung salita ni Lord. Yung buhay natin, ano pwede natin firm foundation? Yung salita ni Lord. Mga kapatid, kaya nga, we can confidently depend on it for guidance, for promises, and truth in every aspect of buhay. Pwede natin talagang sandalan ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pangako, dreams natin, ambisyon natin, pwede natin kunin, gamitin, panghawakan, yung salita ng Diyos, at doon tayo magtiwala. Amen, mga kapatid. In short, mga kapatid, when God speaks, He is not only speaking. When God speaks, He did not only speaks, He put Himself into it. Inilagay niya ang sarili niya doon sa salita, mga kapatid. When He gave His word, He gave Himself. Nung sinabi niya, nung binigay niya, pinakita niya ang pag-ibig, binigay niya sarili niya, binigay niya si Jesus sa atin eh. He gave Himself. He made sure that what He say, He will do. And what He say will happen. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Hindi tulad na napakarami sa atin, mga kapatid. Salita na salita, hindi naman tinatayuan ng salita. Ako yun, nagkaroon ako ng kasambahay na lagi ng advance, key advance, uuwi muna, bakit, et cetera, kung ano, may anniversary sila, something like that, napakarami. Kaya nakababalik bukas po. Tapos kaya nakababalik sa isang araw po, laging ganun. Lagi may advance, lagi namang hindi bumabalik sa oras. Mas matagal pa yung pinagtrabaho, mas matagal pa yung inabsent kaysa sa pinagtrabaho. Nung isang araw, hindi na ako nakatiis. Sabi ko, tayo mag-usap. Ikaw ay humihiram sa akin, wala tayong kontrata, pinapahiram kita. Wala kang deposito, wala kang prenda, wala kang titulong iniiwan sa akin. Ano pa? Wala kang, ano pang pwedeng ano na? Wala kang kontrata, wala kang certificate. Ano lang iniiwan mo sa akin? Ano lang iniwan mo sa akin? Sabi ko, salita mo lang. At pinahiram kita. At hindi ako nagduda, nagtiwala ako sa'yo nang walang mintis. Kahit marami mo ng beses ginawa. Dahil sinabi mo, dahil sinalita mo, ano ang pwede kong panghawakan sa'yo? Sabi ko sa kanya. Salita mo lang kasi ang pinangahawakan ko eh. Wala akong ibang hawak. Wala kang checking, blank check na iniwan sa akin. Ito para panghawakan ko. Wala. Salita mo lang. Huwag mo naman sanang baliwalain yung natitirang isang bagay na pwede kong panghawakan sa'yo at babaliwalain mo lang, itatapon mo lang sa basura, tatapakan mo lang ang mga bagay na yan. Naintindihan, oo nga po, yun nga po, naririnig kong tinuturo ng pari. Oo naman pala, alam mo naman pala sinasabi ng pari eh. O sige po, o di bumalik nung tamang oras na sinabi niya. Kinabukasan umalis ulit. Hanggang hindi pa nabalik. Kahirap nun. Ang aking point dun, mga kapatid, ang Diyos, kita nyo, ang tao, walang commitment, hindi nagbibigay. Walang iniiwan deposit.
Pero ang Diyos may commitment sa sarili niya, binigay niya ang deposit eh. Nagbigay siya ng Jesus eh. Nagbigay siya ng Holy Spirit. Nagbigay siya ng guarantee. Nagbigay siya ng certificate. Ano pa? Nagbigay siya ng prenda. Iniwan niya lahat sapagkat siya totoo eh. Yung salita niya, hindi nababali, wala. Ganyan ang Diyos. Ganyan tayo, ka-different sa Diyos tayo nagsasalita, walang binibigay. Pero ang Diyos, ibinigay niya lahat upang sabihin sa iyo, gagawin ko lahat ng sinabi ko. Amen, mga kapatid. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kasi nga, God is trustworthy. Ano ibig sabihin ng trustworthy? Worthy of our trust. He deserves our trust. Kung merong bagay kang pinagtitiwalaan sa mundong ito, God is more deserving of your trust than those things na pinagtitiwalaan mo sa mundong ito. He is worthy of our trust. He is trustworthy. Yun ang meaning ng trustworthy. At ang meaning naman ng opposite naman trustworthy ay ano? Untrustworthy. Hindi naman worthy of trust. Amen, mga kapatid. So, part 2. God's power is seen in His Word. God's power is seen in His Word. Ang kapangyarihan niya ay nakikita sa Kanyang salita. Pag hinahanap ko sa Bible, hinahanap ko doon kung si Lord ay humawak ng espada at may tinaga, wala eh. Si Lord ay may sinipa, wala eh. Si Lord ay bumaba at kumuha ng tangke at pasabog at wala. Salita lang. Puro salita. Tingnan natin yung God's Word. Ang God's Word kasi, ang salita ng Diyos ay may creative power. Ano ibig sabihin ng creative power? Ay di may kakaya ng lumikha. He creates everything by His Word. Sabi ng Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, pakibasa na lang, mga kapatid. Ganda-gandahin naman ang pagbasa eh. Parang ano eh. Ako na nga, in the beginning, God created the heavens and the earth. And God said. And God said. Yung God said na yon, mababasa nyo sa verse 3, verse 6, verse 9, verse 11, verse 14, verse 20, verse 24, etc. hanggang verse 31. Puro God said. God said. God said. Then pagdating sa verse 31, God saw. Tignan nyo ha. God said, pagdating sa 31, God saw all He has made and it was very good. Kita nyo, sinalita ni Lord, salita na siya ng salita. Pagdating doon sa 31, nakita niya. Yung sinalita niya, nag-materialize. Nag-create si Lord by His Word. And He saw that it was very good. So God said, whatever God said, He saw. Ano man ang sabihin ni Lord, nakikita niya. Not God thinks, then He saw. No. God said, and He saw. Verse 33, verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth. Paano doon niya nilikha ang heaven? By the breath of His mouth. Ibig sabihin, by the word. So, in short, mga kapatid, the Lord merely spoke and all were created. Everything was caused to begin by God's word. When He speaks, things gets created. So, yun ang salita ni Lord. Pag nasalita si Lord, nalilikha ang bagay na wala. Ang mga wala, nagsimula sa salita ni Lord. Amen, mga kapatid. Number 2, God's Word has sustaining power. Nandun pa tayo sa God's Word, ha? God's Word has sustaining. Di ba ang title natin? Our words align with God's Word. So, basically, may assumption na kayo, gaano kahaba ang aabutin ng preaching na ito. Nandun pa tayo sa God's Word. Meron pa tayong our Word aligned with God's Word. Ano? So, sabi nga sa akin ni Mrs. mo, English mo na naman ang preaching mo. Ikaw naman mahina. Baka mamaya ikaw hindi mo kaya. Ay, ano ko, hindi. Sayang naman yung binigay ni Lord na mensahe magkaigsian. Hanggang tayo nakakapagsalita, magsasalita tayo. Oo. Pag natumba tayo, di tayo nyo ako. O so, balikan natin. Kaya humahaba. Ang dami kwento eh. Ano? God's Word has sustaining power. So, may creative power ang God's Word, may sustaining power. Hindi lang nag-create si Lord and then pinabayaan na. Siya ay may sustaining din. Parang hindi lang siya nagtanim,
Siya din nagdilig nung tinanim. By His word. Hebrew chapter 1, verse 3, the sun is the radiance of God's glory and exact representation of His being. Sustaining all things by His powerful word. Ang anak ikay katulad ng ama at ang lahat ng bagay ay nananatili sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag winidraw na ni Lord ang kanyang salita, wala nang mananatili, lahat maglalaho. Kaya there is heaven, there is earth, and there is space. Dahil God said. At hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin nag-exist yung space and heaven and stars. Dahil God said. At sino siya nagsusustain? His word is power. Anong power ng God's word? Creating and sustaining. Part 3. Jesus is the Word. Amen mga kapatid. Jesus is the Word. Jesus is the Word. Ano ga ang Word? Truth. So Jesus is the Word, the truth. Ano ga ang Word? Life. Jesus is the Word, the truth, and the life. Kita nyo ang connect ng Word. Parang ni-replace lang yung Word by Jesus, which is actually what happened because the Word became flesh and dwell among us. Sabi ng John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus yun. So, idinidescribe ng Word na ito, ang unity between God and His Word ay iisa. God the Father, Jesus, and the Word ay iisa, mga kapatid. If you have the Word of God in your heart, especially the life-giving Word that is Jesus in your heart, at hindi mo naman matatanggap yun kung walang Jesus. Jesus is described as the Word, the unity between God and Word is one. Since Jesus is trustworthy ba si Jesus? The Word is also trustworthy. And we know that the Word of God is trustworthy. Therefore, Jesus is trustworthy. Kung trustworthy ang Word ni Lord, trustworthy din si Jesus. Hebrew chapter 1, verse 1. In the past, God spoke to His ancestor through the prophets. Kayo nga bumasa mga kapatid. In the past, God spoke to our ancestor through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Kasi nga, Jesus is the Word that became flesh. Jesus' life, yung buhay ni Jesus, yung demonstration ng power of God. At yung nais ng Diyos at ang buhay ni Jesus ay inseparable. Kaya nakita natin yung life ni Jesus is yung physical show, physical manifestation of the will of God sa ating buhay. Nung nagpagaling si Jesus, nung may sakit na sinabing, Lord, if you will heal me, sabi ni Lord, I will. That's the word of God. Showing what is the will of God sa ating buhay. And the will of God sa ating buhay is that we be healed. Kaya that is the will of God. And Jesus fulfilled the word of God in perfection, mga kapatid. Yung kapanganakan ni Jesus, yung paglaki ni Jesus hanggang sa kamatayan ni Jesus, pinulpil ni Jesus yung lahat ng sinabi ng Diyos into perfection, mga kapatid. Kaya nga, Jesus is the will and the word of God, and what He said, that's why He said, you have seen me, you have seen the Father. Kasi nga, kung ano yung buhay ni Jesus, yun na yung puso ng Ama. Kung ano ginawa ni Jesus, yun din ang ginagawa ng Ama. Kung ano ang nasa puso ni Jesus, yun din ang puso ng Ama. At yun din ang nakasulat, because that is the Word. Kaya ang authority ni Jesus ay nakita sa kanyang salita. He merely spoke and it happened. Kaya makikita mo authority, ano? Yung sinabi niya, nangyari. So may authority talaga. Kaya sa Matthew chapter 21, verse 18, eto mga kapatid. Ano ba yung Matthew 21, verse 18? Kinurse niya yung fig tree. So, ibig sabihin, ikikwento ko ba? Nung nakita siya na fig tree na wala namang bunga, eh bakit naman makakabunga? Hindi pa naman panahon. Ay nung wala siya makakain, sinabi niya, you will not bear fruit anymore. You will die, and no one will take fruits from you anymore. Ay namatay yung fig tree kinabukasan eh. Ano pinakikita nun? Na-influence ng physical word na ito, na-influensyahan ng salita ni Lord. Instant material result. That is creative power. Instant material result. Anong power yon? Creative power ng word. Pangalawa, sa Mark 4, chapter 39, nung may bagyo, nung mga kasamahan niya ay natatakot
kasama niya sa bangka, sila ay natatakot dahil baka sila manunod. Ang lakas ng alon at ng hangin. Sabi ni Jesus, quiet, be still. Ano to? Salita. Sagot mga kapatid, salita ba to? Salita. And then yung nature nag-respond doon sa kanyang salita. Matthew chapter 8, verse 16. Many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirits with a word. With a word, and healed all the sick. So he cast out yung mga demonic power nito by a command. Hindi na siya nakipag-discuss sa mga demonyo. Hindi na siya nakipag-usap. Hindi na nakipag-argue. Ikaw na may demonyo. Ilang kayo? 3. Ang pangalan mo? Hindi na. Anong nilagay mo sakit dyan? Demonyo ngayon, kakusapin mo. Sinungaling yun. Anong purpose na nakipag-usap? No. He just cast them out by command. Leave. Ganun kasimple. Ganun ang kapangyarihan ni Lord. He spoke the word and they have to obey. Kasi may authority yung nagsalita. Kasi yung nagsasalita, siya mismo ay salita. Mark chapter 4, verse 31. Sabi niya sa bata, Talita kuum, little girl, rise up, tumayo ka. Patay yung kausap niya. Patay na bata. And yet, sumunod yung patay na bata. Kasi ang salita ni Lord, salita ni Jesus, ay may kapangyarihan mag-raise ng mga patay. Kasi may authority, may power, may creative power. Lucas chapter 6, verse 7. Sabi niya doon sa, yung ang kamay ay, doon sa sinagoga, ang kamay ay matagal ng binihag ni Satanas, yukot ang kamay. Sabi niya, stretch out your hand. Nagkaroon ng instant na kagalingan. Matthew chapter 17, verse 21. Sabi niya kay Pedro, Pedro, ay tayo sinisingil ng buwis ng mga taong ito. Ay tayo magbabayad ng buwis. Ikaw ay pumunta sa ilog, i-cast mo yung kawil, at yung unang isdang iyong makukuha, bubuksan mo ang bibig. May makukuha ka doon 1 pirasong denaryo, sapat na pambayad sa ating buwis, para sa iyo at para sa akin. Sino mga kapatid? Anong ibig sabihin nito? God does not only see the future, God sets the future. Let me explain. Yung salita ni Lord, si Lord, hindi lamang niya nakikita kung ano mangyayari. Yung salita niya, ang nagsasabi kung paano mangyayari. Kung ano mangyayari. Yung salita niya, yun ang nag-create ng future. Kasi kung yun, nakita lang niya, ganito lang, Pedro, baka mga pang-7, kasi isa-isahin natin ang kondisyon. Unang-una, sinong isda ang kumakain ng barya? Sabi kayo sa akin, anong isda tayo kumakain ng barya? Wala! Anong isda ang nakakahuli ng 1 denaryo? Kailangan eksakto, pwede namang 50 centimos. Pwede namang hindi sapat, pero hindi, eksakto. Ano pa? Sa dami ng isda doon sa ilog na yun, bakit yung isdang may barya sa bibig? Ang tumukha doon sa kawil na yun. Pwede naman silang mag-agawan, madaming isda, pwede kumuha. Bakit? Ako sa ilang beses na nangangawil, mga kapatid, kasama kong anak ko. Ang dami ko nakakabato ng kawil. Ay, puro bato din na nahuhuli namin eh. Sinelas! Diapers, sirang panty. Ay, ito'y isang bato lang. Sabi niya, the first cast, una mong cast, you will catch this first fish. Ay, nakahuli ng isdang una agad, may kumagat agad, may kumatib agad eh. May kumagat agad, at naihawal niya. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? This is supernatural thing. Kung itong bagay na ito natural lang, bukas ay gigising ka ng umaga, sasakay ka ng jeep, at ang masasakyan mong jeep ay papuntang bayan. Ay, nakita mong future. Kasi normal lang yan talaga. Sinabi mo lang kung anong sasakyan jeep, sinabi mo lang makarating ng bayan, kasi normal lang naman yan eh. Pero yung supernatural, yung isang bagay na without the intervention of the supernatural forces, ay mangyayari, and yet you predict it. You said it just the way you will find exactly
as I have told you. That is, pakita lamang mga kapatid, that the Word of God sets our future. Hindi lamang nakikita ng Diyos ang future natin, ang salita niya ang nagsasabi kung ano ang magiging future natin. Napalakpakan natin ang Panginoon. Bakit natin pinapalakpakan? Sapagkat alam natin na magaganda na ang sinabi ng Diyos para sa atin. I am blessed. I am, ano sabi pa? I am called. I am healed. I am whole. I am saved by the Jesus name. I am favored, anointed, filled with His power for the glory of His name. Yung lahat ng katotohanan, yung mga tinetext ni Pastor sa atin sa umaga, yung mga, ang tawag natin, snippets, tsaka yung mga verses niya na sa where grace in Christ abounds, binabasa niyo ba kapatid? Ang haba nun, ang daming mga verses, lahat merong reference verses, pwede niyo i-check. That is God's word for you. Hindi lang yung word na yun, generic word. No, it's God's word for you. And it sets your future. Yun ang future natin, mga kapatid. Kung hindi pa natin nakikita, mga kapatid, sabi nga ng pinag-aral natin, God's word will surely come to pass. Because He will not turn back from His promise, and God's word is reliable, 100%. Amen, mga kapatid. Sabi din ng Luke chapter 22, verse 10, ito, tingnan pa natin ng isa ito, ang ganda nito. He replied, as you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters and say to the owner of the house, the teachers ask, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples next? He will show you a large room upstairs, all furnished. Make preparation there. They left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. Kita nyo, pati yung mga encounter ng mga disciple doon sa mga tao kung paano i-prepare ng Passover, mga kapatid. Hindi sinabing, maghanap kayo ng bahay doon sa lugar na yon, ihanda nyo mga gamit para naman tayo makapag-celebrate ng Passover. No. He said it word for word para nagsasabi ng kwento even before yung kwento mangyari. Sinasabi niya istorya even before nangyari yung istorya. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? That God sets our future, mga kapatid. Hallelujah, Lord. So, how can Jesus do this? Paano ito nagagawa ni Jesus? Because He is the Word of God who became flesh. He just said the word and it happened. He just said the word and it happened. Ulitin nyo nga, He just said the word and it happened. Sinabi lang niya. At sinasabi niya ito, kasi nakita niyang ginagawa ito ng Ama. He only do things what He see the Father is doing. Ginagawa lang niya ang mga bagay na nakita niyang ginagawa ng Ama. Therefore, He only speaks only those things within the will of the Father. At ang sinasabi niya ay yung nasa kalooban na ng Diyos. Hindi niyo makikita si Jesus na lumabag sa kalooban ng Ama. Kung winika ito ni Jesus, winika din ito ng Ama. At dahil nga winika niya ito, hindi ito hinika niya ako para hinihikan. Winika niya ito rin na nasa kalooban ng Diyos Ama. Ito nasa kalooban ng Diyos Anak. At ito rin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen, mga kapatid. Number 4, part 4. Ayan. Basahin nyo nga, mga kapatid. Ito na. We are to We are to echo His words. Ano ba ibig sabihin ng echo? Hello, 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 hello. Echo yun. Pogi ako, pangit ka. Hindi echo, maligno yun. Yung echo, inuulit. Kung ano sinabi ng Diyos, uulitin mo lang. Inuulit mo lang. Kaya nga kasi God said, and whatever He said, He saw. It's not God think. Kaya nga, yung mula sa Diyos, alam mo naman kung anong mula sa Diyos, will niya na pinaniwalaan mo at sinalita mo rin, ay may kapangyarihan. Tingnan natin yung storya ng centurion. Sabi ng centurion, sa Matthew chapter 8, verse 8. Sabi ng centurion, sabi kasi ng centurion, yung kanyang, alam nyo na naman, yung servant niya may sakit. Iyayakagin niya pumunta sa kay Jesus. Yung pong servant ko may sakit, sabi ni Jesus, punta ako sa inyo.
Huwag na po. Ito, basahin natin yung story yon. Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Mga kapatid, yung pong faith ng centurion, kaya yung centurion ay ganun ng faith that caused him to declare what Jesus is already doing, just say the word. Kasi alam niya na may power doon sa word. Bakit niya alam na may power doon sa word? Tingnan niyo mga kapatid, bakit alam na centurion na ito? Ba't sa kanya hindi mahirap paniwalaan na sabihin lamang ni Jesus ay mangyayari? Kasi siya din ay taong nasa ilalim ng ganong sitwasyon, ganong authority. Alam niya kasi na kapag kasinalita niya, may nangyayari. Kaya para sa kanya, it's not impossible na sabihin mo lang, Jesus, na sabihin mo lang na magaling na yung tauhan ko at sila gagaling. Kasi ako, ginagawa ko din. Sinasabi ko din sa mga tao, gawin niyo to at nangyayari. Bakit magiging imposible? Hindi sa kanya, hindi imposible. Kaya hanga ang iba eh. Hanga si Jesus din eh. Kasi meron tao palang ganito, nakakaintindi kung paano ang word nagwo-work. To this centurion, this is not something impossible. Sa Matthew chapter 18, verse 18, sabi dito, truly I tell you, whatever you bind here on earth, mga kapatid. Kanina ito sinasabi? Sa mga disciple. Pero pwede ba natin sabihin, ito para sa atin din? What is the difference? Old Covenant, before the death of Jesus Christ, ito, para sabihin, ito ay effective pa rin sa atin. Does the death of Christ on the cross nullify? No. Hindi niya nananalipay ito. It remains to be true. I tell you, whatever you bind on earth will be bound on heaven. And whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Ano daw, ang itali mo dito ay gagapos din sa kalangitan. At lahat ng luwagan mo dito ay luluwagan din sa kalangitan. Mga kapatid, meron ka bang, kasi ibang translation na, ano man ang gagaposin mo dito, iginapos na rin sa kalangitan. Ibig sabihin doon, sa spirit world, these things has already happened. Sa spiritual world, these things has been accomplished. So, mag-agree ka lang, sabihin mo lang ito kasi ginawa na yan sa Espiritu. Ginawa na yan sa spiritual realm. Sabihin mo lang, and it shall be done for you in heaven. Gumising ka. And it shall come to pass. Mga kapatid, huwag natin palalampasin ang magagandang balita, mga kapatid. Huwag natin hayaan na ang konting antok ay, kasi yung konting antok, pag yung word na mismo, minsan, kunti lang, alam mo, masusulat ako dyan, tapos bigla may kakalbit sa akin, na-miss ko na yung sinasabi dito. Tapos minsan ako din, nakikinig ako, hinintay ko muna matapos ang sinasabi. Kasi pag sinulat ko, nawawala yung sinasabi. Nadidistract kasi ako, napuputol yung trend. Samantalang kapag ka, nakapokus ka doon, ninanamnam mong sinasabi, may power sa'yo yun eh. Natatanim dito. Sana mga kapatid, pagka nagpipreach tayo dito, ako hindi galit sa inyo. Sige lang, okay lang naman matulog. Kung gusto talagang kailangan, sige tulog lang, idlip lang kayo dyan, okay lang. Kakusapin kayo ni Lord sa dream. Walang problema sa akin. Ang ano ko lang, kayo kasi mahal ko kayo eh. Isipin nyo mga kapatid, hindi ako sa nang-aambo yan, hindi ako, anong tawag dito? Isipin ko, pinrepare ko message na ito out of sickness. I studied this message out of sickness. Tapos hindi nyo maririnig. Oo naman. Ako na-bless ako eh. Na-bless ako sa message na pinag-aralan ko. Pero gusto ko rin kayo matanggap nyo, ma-bless din kayo sa message na pinapadala ni Lord. Kasi hindi naman ito message para sa amin lang ni Pastor. Ito yung message para sa atin lahat. Kaya nga nag-upload pa tayo sa YouTube, nag-upload pa tayo sa Facebook, para marinig ng marami. Masama ba sabihin nyo na yung salita ni Lord ay para sa'yo? Na salita ni Lord na aagrihan mo yung mangyayari sa'yo. Yun ang pinaka-point natin dito eh. So tuloy natin. Truly I tell you, whatever you bind, a believer has been given authority. So tayo mga kapatid, binigyan na rin tayo ni Lord ng authority. Na whatever we permit on earth is also permitted in heaven. Ano ang pinipermit mo sa iyong buhay, mga kapatid? Anong salita ang pinakikinggan mo? Anong word ang sinasabihan mo makapangyarihan sa buhay mo?
Alam niyo, ang Diyos ay naghahanap lang ng mga taong maniniwala sa Kanya at mag-a-agree sa Kanya. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong maniniwala sa Kanya at mag-a-agree sa Kanya. Mga kapatid, let us agree with God. Ano ba namang masama doon sa sinasabi ni Lord? Wala namang masama. Agreehan mo lang ang magagandang ginawa niya sa atin. Ang mabubuting plano niya sa atin. Kaya nga sa Romans chapter 10, verse 8 to 10, so ina-emphasize po dito yung power of confessing and speaking in agreement with God's word. Kung si Jesus ay namatay para sa atin, hindi ka manampalataya at hindi ka magsalita. Ikaw ay mananatiling patay. Di ba? Pero yung ginawa ni Jesus sa krus ay may bisa, may power sa atin dahil ikaw ay nanampalataya. At ito sabi sa Romans chapter 10 verse 8, but what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. This is the message concerning faith that we proclaim. Nasaan daw? Nasa mouth. Nasa heart. If you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano kondisyon? Believe in your heart, confess with your mouth. Believe in your heart, confess with your mouth. For it is with your heart that you believe and are justified, and with your mouth that you profess your faith and are saved. Your faith in your heart, professed by the mouth. You are saved because you have faith in your heart that you profess in your mouth. Dalawa lagi, pares lagi, mag-asawa po yan. Yung faith and speaking, yung faith at professing, your mouth and your heart ay lagi mag-asawa. Kung anong laman ng puso, sinasabi ng bibig. At kung anong sinasabi ng bibig, kapag ka hindi laman ng puso, baliwala. Dapat laman ng puso mo yan. Kaya po, yun po ang faith na nire-responda ng heaven. A faith that speaks what the heart what the heart contains, the mouth speaks. We believe in our heart. We confess with our mouth. That leads to salvation at manifestation ng promise ng Panginoon. Hindi lamang po mga kapatid, kaligtasan ito eh. Ito sa lahat ng kondisyon sa buhay natin eh. We believe in our heart, we confess with our mouth. We believe with our heart, we confess with our mouth. If that is how important it is with salvation, that your heart believe and your mouth confess, that is the same way with other things in buhay. Sakit, karamdaman, lahat yan, mga kapatid. Sitwasyon ng mundo, sitwasyon ng pamilya mo, sitwasyon ng skin mo, sitwasyon ng kalusugan mo, sitwasyon ng financial mo, sitwasyon nyo sa school, sitwasyon nyo sa negosyo, sitwasyon nyo sa relationship, sitwasyon nyo mag-asawa, lahat yan, mga kapatid. It starts with the faith in your heart and speak with your mouth. Ano yung i-faith mo na yun? The word that you hear from God. Na yun na sinala mo, na ninamnam mo, at inilagay mo sa puso mo. Mga kapatid, what you believe, what you speak, believe na hindi sinasalita ay walang bisa. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe, and therefore we speak. If you believe, you will speak. You speak because you believe. Speak and believe. Magkaasawa lagi yan. Kaya po dapat dumating sa buhay natin na ang absolute authority sa buhay natin ay salita ng Diyos. Wala na ibang authority sa buhay natin. Hindi pwedeng yung mundo may authority sa buhay natin. Hindi pwedeng yung mga kasabihan ng mga sikat na artista, sikat na tao, sikat na pilosopeo, ang ating magiging basihan ng buhay natin. Ang basihan ng buhay natin at may authority sa buhay natin ay ang salita lamang ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga dito, dapat dumating sa buhay natin na absolute authority natin salita ng Diyos, salita ni Jesus. And if we believe that we can perform the work that He did, this is His promise. We can perform, sabi nun. John chapter 14, verse 12. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do ever greater things than this, because I am going to the Father. Ba't niya iniwan sa atin yung gawain? Kasi He is going to the Father. Ano daw gagawin natin? The same thing
that He is doing. Sinasabi dito that through faith in Jesus Christ, tayo ay binigyan ng empowerment to do the same work, tulad ng healing, preaching, serving, and even greater things. Kasi nga siya aalis eh. At anong iniwan niya sa atin yung Holy Spirit? The Holy Spirit is not there, not here, para lang maging there at maging here. Amen, mga kapatid. It is there because that is God's power. That is God's presence. The Holy Spirit. Sabi, if Jesus is God, therefore we are little gods. Can God do what He wants to do without us? Tanong. Yes. Pwede bang gawin ng Diyos ang gusto niya gawin kahit wala tayo? Yes. But can we do it without Him? No. So we're not little gods. Ang good news, mga kapatid, kahit na kaya niyang gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin kahit wala tayo, pinili pa rin niya na gawin ito in partnership with us. Amen, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede namang hindi tayo, pero pinili niya na, ay, ikaw ang gagamitin ko eh. Tayong dalawa. Gagamitin kita, sabihin mo. Lalagay ko sa puso mo, sasabihin mo. At mangyayari. Iwanan mo na kita. Ako iakit mo na sa langit. Pero huwag ka mag-alala, siya ng Holy Spirit. Ano gagawin mo? Pananampalatayanan mo yung sinasabi ko. Sabihin mo. Amen, mga kapatid. Hindi ka napakalaking privilege yun, mga kapatid. That in spite na sovereign ng Diyos, ay pinili pa rin niya maging partner ang walang kakwenta-kwentang, walang kapangyarihang mahina, masakitin, mahirap, na tulad natin. And yet, nung pinili niya tayo, we also enjoy the benefits nung tayo ay naging kapartner niya. Mga kapatid. Pagka ikaw ay katulong ng isang mayaman, siyempre, hihiga ka din sa maganda-gandang kama kaysa sa katulong ng isang wala nga maisubo sa bibig. Ay di ka, kakain ka rin ng masarap. In the same way, kung tayo ay ang kakampi ng Diyos at ginagamit niya tayo, tayo rin ang unang-unang makakamalas, mag-i-enjoy sa lahat ng kapangyarihang gagamitin niya through us para yung mga anak niya iba paglingkuran. Amen, mga kapatid. Kaya nga sinabi niya, I will bless you so that you can bless others. Hindi ka kapakaganda. Ikaw muna palang i-bless para makapag-bless ka sa iba. Di ba? Amen. Amen. Alam, kapatid, sa'yo, amen. Letter B. Part 5. Ito naman, mga kapatid. Alam natin yung part 4, we echo God's word. Part 5, the power is from God's word, not from our word. Ayan. Nililinaw lang natin na ang kapangyarihan na hindi galing sa salita natin. Kahit pa sabihin mo, kahit tumingin ka, estoy sa salamin, sabihin mo, pugi ka. Kung hindi yung salita ni Lord, walang mangyayari dyan. Una muna, kailangan salita mo na ito ni Lord bago mo sabihin. Pero kung hindi salita, pugi ka. Kahit pa 1 milyong, pugi ka. Kasi merong misconception kasi dun eh. Yun ang mga misconception. Ang misconception, kung ang Father daw ay may creative power, ang Son ay may creative power, at sinabi niya that He will do whatever works, He said we will do the works, ay di sigurado na tayo na may creative power din tayo. Hindi naman exactly no, at hindi exactly yes. At sagot doon, not exactly. Not exactly. Paano yun, mga kapatid? Let's prove that. Puntahan natin ang John chapter 15 verse 7. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ayan naman pala eh. Whatever naman pala daw. Ay, whatever you wish naman pala yung mangyayari. Tika nga, tingnan natin. May condition eh. May condition. Ano ang condition doon? That if we speak in agreement muna. Kasi nga, our prayers and desires should be aligned with His will. And it shall come to pass. If you remain in me, and my words remain in you, ano ibig sabihin ito? Nakiki-agree ka sa word niya eh. Yung heart desire mo, yun din yung heart niya. Yung word niya na sa'yo, at yung word niya at saka yung desire mo, iisa. Yun ang condition. Your condition is that our heart, therefore, is aligned with His word.
then we can speak and it shall come to pass. Kasi nga, winika na naman niya yun, inuulit lang natin eh. Pero kung ang words, ang heart natin ay hindi aligned with His heart, bukas, malunod ka na. Bukas, gumuho ang iyong negosyo, sasabihin mo sa kaaway mo, ay mangkukulam ka. Hindi ganun ang God's Word. Walang creative power yun. It must be first aligned with God's Word. Kaya nga sabi ni Jesus, it is written. It is written. It is written. Laging naandun muna ang reference dun sa spoken word of God. At ngayon tayo binigyan ng authority to use that word to speak para yung plano ni Lord mangyari. Sipin nyo ba, yung anghel, si Angel Michael, nung nakipag-argue siya kay Satan about the body of Moses. Sipin mo si Satan, gusto kunin yung patay na katawan ni Moses. Ayaw pumayag ni Agent Michael. Kasi alam mo kung bakit agawin ni Satanas yung katawan ni Moses na patay? Gagamitin niya yun eh. Itatayo niya si Moses para sambahin ng mga tao eh. Mawala ang glory kay God. So, hindi pwede. Nakalibing yan dyan, nakandyan. Hindi. Pero ano ang sabi ni Michael? Michael, anong sabi mo? Kasi alam niya may authority in Lord. Itong advantage over us. Advantage natin over the angels. We have been given authority by God to speak His word. Pero yung mga angels, ano sabi niya? The Lord rebuke you, Satan. Hindi niya sinabi tayo, I rebuke you in Jesus' name. Kasi may authority tayo to use the name of Jesus. Pero itong mga angels, the Lord rebuke you. Hindi sinabi, I rebuke you, Satan. The Lord rebuke you. Yun ang sinabi ni Angel Michael. Because he knows. Alam niya kasi kung anong posisyon niya. Wala pa siyang authority. But alam niya kung ano ang power ng Diyos. Kaya ginamit lang niya yung salita ni Lord. The Lord rebuke you. Satan. Satan left. What privilege we have. We have authority to use the word in the name of Jesus. Kaya kapag meron kang oppression o kung ano man, hindi sasabihin, Lord, salamat po sa oppression na ito. Salamat po sa persecution na ito. But rather, we use the word of God. Ano word of God? I-rebuke mo. O layasin mo. Alisin mo yan sa harapan mo. Agree with this word. Do not agree with the word of the world, but agree with God's word. Amen, mga kapatid. Ano pa? Yung sa John chapter 15 verse 7. Ano condition, mga kapatid? The condition that our heart therefore is aligned with God's word. So we cannot, by our own will, we cannot, wala ba ako dyan, sis? Highlight ito eh, highlight. We cannot, wala yata. Kung wala, makinig na lang kayo. We cannot, by our own will, make things appear to existence out of our own desire. Ay, alam mo, nasa traffic ka. Habang-haba ng traffic. Magkaroon pa ng isang karsada. Magkakaroon ba ng karsada? Wala. Hindi nagkakaroon. Ay, what if in the middle of emotion, kayong mag-asawa, sabi ng babae, ay di mo na naman pinatay ang ilaw, iniwanan mo na naman ng pinto sa babang nakabukas. Ikaw talaga makakalimutin. Sagot ng asawa, ay, Pexman, mamatay na sa atin ang makakalimutin. At di kayo nakakasalta kayo minsan ng ganon, out of your emotion, ay, mamatay na sa atin ang makakalimutin. Ay, nakakalimutan ko nga pala, ako nga pala. Ay, di patay ka. Pero hindi, the Lord only allow thing to happen, yung mga desire din niya sa atin. Minsan nakakapangako, Lord, kunin mo na po ako. Dahil ako naman po ay pagod na, tapos hindi ko naman po ma-please ang aking asawa, tapos lagi pa akong nakakagalitan. Lagi pa kami nag-aaway, kung ako lang yung magkokos ng sama ng loob at kagalit. Lord, baka kung makadapa pa sa church namin. O Lord, ako pag nagkasala, huwag mo nang hayaan, ako kunin mo na. Ano bang will ni Lord sa atin? Hindi, yung will ni Lord sa atin, mabuhay tayo na daladala ang kanyang glory para makita niya na ang Panginoon gumikilo sa buhay natin. Na in spite na sa problema ng mundo, na pagwawagyan, na pagtatanggupayan natin. Hindi ka alsin ni Lord sa kalagitnaan ng putik na yun dahil ikaw ay kundi lalagyan kanya ng kapangyarihan, sisild niya. Yung apat na
Apat na? Tatlo lang. Hindi, apat na si Jesus. Yung tatlo, nandun sa apoy, sa pugon, hindi naman niya inalis eh. Pero binigyan niya ng proteksyon at sinamahan pa ni Jesus para makita na talagang God is there. Pero kung inalis lang niya, Haring Darius. Darius nga ka? Serious. Sino nga si Haring Darius nga. Darius, palabasin mo na yung tatlong yan, sabi ni Lord. At para hindi mapusulo. Ganun kaya kalaki epekto noon? Hindi. Wala. Parang isang just a story lang na, kahit sabihin na iban, yan naman, lang ni Dario. Naawa lang. Naawa. Pero hindi, kita-kita dito na ang Diyos buhay eh. Yung pong nangyaring yun, will din ni Lord para sa atin. Kita nyo, yung lahat ng pangyayaring yun, it is written. It was written. At inalaw ni Lord na masulat at mangyari because that is the will of God for us also. At kapag will ni Lord yun, pwede mo ngayon panghiwakan. Pwede mo ngayon salitain. Pwede mo ngayon wikain. Yung will ni Lord na yun. Kaya kung ikaw dumadanas sa gitna ng unos, Lord, kung paano mo iniligtas ang tatlong Israelita, noong nasa unos sila, sinamahan mo, Jesus, in the same way, you are going to rescue me. Sasamahan mo din ako, iingatan mo din ako. Sa kabila ng unos na ito, hindi mamatay ang apoy ng pugon, hindi maghuhupa ang apoy ng pugon. Ganon din ang problema ko, hindi naghuhupa. Pero sa kalagitnaan ng problema ito, Lord God, I will escape the trouble of this world. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Imposible ba? Hindi. Kasi nga sabi doon, if you believe in your heart, you have to speak it. Speak it, speak it. Whatever you believe, you speak. Sinasabi ko ba mga kapatid na we don't have power? Yan. May power. Hindi ko sinasabing wala tayong power. Sinasabi ko mga kapatid, the only time that our world has creative, ano kaibahan? Creative power is when we align it with God's Word. May power ka, kapatid, kahit hindi align with God's Word. Ano ibig sabihin ko dito? Basahin nyo sa 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence that we have in approaching God, that if we speak anything according to His will, He hears us. So, the power of our word comes from the power of God according to His will. Tama? Yung creative power mo comes from the will of God. If you speak it, it shall happen because it's the will of God. Only when we repeat the word of God, what God has said. But can't by our own will, ito yung point ko, not by all, hindi sa pamamagitan ng sarili natin power, separated from God, mag-speak tayo ng mga bagay into existence. Hindi maaaring mangyari yun. Out of the will of God, out from the word of God, mag-speak tayo ng mga bagay out of existence. 10 million pesos come out from this kalagitnaan ng aming church. It will not happen. Because it's not the will of God. Pero kung sinabi sa atin ni Lord ngayon, may word ako sa inyo, Pastor. This is very clear. I am inspired by the Holy Spirit. And we speak of it, it's not already the will of God. Kaya yung mga ibang preacher, meron silang mga inspiration from the Holy Spirit that they call the name of that people in the name of Jesus. The Lord tell me that your wound is healed, that your sickness, your back is healed right now in the name of receive it. It happened. Because that is the will of God na spoken sa Kanya. Pero yung will mo lamang, just to impress, para lang mapakita mo sa tao na may kapangyarihan ka, that will not happen. Because that is not glorified. So ano yung ibig ko pang i-point doon mga kapatid? Can we go on cursing fig tree? Kasi Jesus cursed the fig tree. Ay, ginawa na nga ni Jesus yun eh. Will ni Lord yan. Pwede ko bang gamitin din yan? Can I curse the fig tree? You can curse the fig tree, of course. But the fig tree will not be cursed. Kasi hindi naman yun ang will ni Lord eh. Will ni Lord yun during that time kay Jesus to symbolize something. Hindi para sa atin nagayahin na i-curse natin ang mga fig tree. But can we go on speaking healing to people? Yes! Because that's 100% the will of God. Kahit ba hindi siya believer? Yes! Kahit hindi siya believer, because that's the will of God. Can we go on speaking deliverance sa people? Driving out demonic na possession in the name of Jesus? Yes! Because that's 100% the will of God to set the captives free. Tama mga kapatid? Oh, what about yung in the name of Jesus, yung aking bank account na tumadagdagan isang zero? Ha? Ay, kung ang zero sa harap,
Sabi ni Lord, dagdagan natin ng zero. Doon nga lang sa harap nilagay. Di Lord, doon sa huli. Dagdagan mo ng zero. Okay, so, dagdagan ng zero yung bank account ko. Ay, may word naman ako Lord, di ba sabi mo, payayamanin ka sa lahat ng bagay upang sa lahat ng oras ng bagay maging generous ka? Para magresulta sa pasasalamat, Lord, meron naman akong salita Mga kapatid, may reason, may purpose. Kaya ginawa ito ni Lord, may reason, may purpose din si Lord. If that is the purpose and the reason, why not? And if God said, why not? Why not? And if that's really yung purpose ni Lord sa'yo, to become a channel of blessing, why not? So sinabi ko ba ngayon na wala tayong kapangyarihan sa salita? No, hindi ko sinabing wala. Sinabi ko ba tayo na may creative power? Apart from the will of God, wala. But if the will of God is there, the word of God is there, God will give you that creative power. Nakita niyo mga kapatid? So, yung bang ating ngayong salita ay may influence? Kahit na will lang natin, hindi will ni Lord. Yes! Meron pa rin influence mga kapatid. Kaya nga binabalas nito natin We believe that God's answer prayer, that we have power over our words, and miracle happen as we speak, we submit to the will of God, but it's not the same as saying that we have the same creative power. The slip of tongue, negative things cannot happen. So, can you curse yourself? Can you curse yourself? No! Why? Because you cannot curse what God has blessed. Kahit pasumpayin mo sarili mo, pero may effect ba sa buhay mo to? Yes! Bakit? Kasi the more you speak, the more you believe. Salta ka na salta, pangit ka, pangit ka, pangit ka. Sige, sabihin mo sa sarili mo yun araw-araw. Isang araw, hindi ka na makakalabas ng bahay, nahiya akong pangit ko. Hindi ka. You have power over yourself. You have influential power. Influential power, negative power, influential power. Sa mga anak mo, kayo yung mga bobo. Para kayo sa ama nyo. Ay kung ganun ang sinasabi mo mga anak mo, lalaking bobo yan. Kasi mana sa ama yan. Di ka? Negative yun Pero you cannot really curse yourself. Kaya lang nai-influence ng salita mo yung mundo ginagalawan mo. Kaya nga sabi sa atin sa verse, be careful with what you put into your heart. Yun ang atin sa verse sa pinag-aralan kanina. Ingat ka sa ilalagay sa puso mo. Kasi kung ano laman ng puso mo, lalabas sa'yo yan. Ako na ang pinaka hindi successful na negosyante. Lagi mo sinasabing ganun. Magninegosyo ka. Tapos isang araw, magninegosyo ka. Ay, sasabihin sa'yo ng mga tao, ikaw naman stupid nga. Ay, ikaw na nga unsuccessful na negosyante, magninegosyo ka pa. Ikaw na nga may sabing unsuccessful ka. Tapos magninegosyo ka pa, di ka? You cultivate this thing sa mundo mo. In short, mga kapatid, God has only the creative power, but we have cultivating power. Yung salita natin nakakapag-cultivate. Naintindihan niyo mga kapatid? Alam mo mga kapatid, meron ko isang preacher na napanood. Sabi nung lumapit na, prayer sa healing, may lumapit na pasyente, congregation member, Pastor, please pray for my eyes. English Sabi ng pastor, oh, what's the problem with your eyes? Nothing! Nothing is wrong with my eyes! Natako yung pastor, no, what did you ask me to pray for your eyes? Yes, pastor, pray for my eyes. What is wrong with your eyes? Nothing! Nothing is wrong with my eyes! Weird. Ano mo bakit? Kasi hindi niya sabihin, yung problema niya kasi daw, baka mag-agree siya na may sakit yung kanyang mata. Parang yatang something na may katarata. Pag sinabi niya, Pastor, may katarata po. Ha? You are cursing yourself! Magkakaroon ka nga ng katarata. Parang ganun. Kita niyo yung negative of extreme. Extreme. Na kapag nagsalita ka, ay talagang mangyayari, you cannot curse your eye. You cannot curse yourself. Unang-una kapatid, paano kayo pag-pray na pastor kung di mo sabihin ko ano problema mo? The purpose mga kapatid doon is you have to admit kung ano ang nararamdaman mo and then pray for it.
So, state the fact. Ito state the fact, but believe what God has said. State the fact, but believe what God has said. So, ito, ayun, you speak the same thing that God is saying about your condition. Yes, siyempre, na-diagnose ka ng sakit, ng karamdaman, i-accept mo yung diagnosis. Diniagnose nga si ikaw Acceptin mo yung karamdaman nakita sa'yo. Nakita na nga sa x-ray, may bato ka. Kita nga, may palangga na dyan sa dibdib mo. Kita-kita sa x-ray, sasabihin mo, hindi totoo. Kita nga, linaw na lang may x-ray ka. So, accept the diagnosis, but speak what God has said about you. By His wounds you have been healed. So therefore, I speak the manifestation of healing. Pain to be gone, muscle be restored, strength to be restored. Yun ang text ko kay Pastor. Pastor, I'm not feeling well. But I know and I believe that by Jesus' wounds, I've been healed 2,000 years ago. Therefore, yung manifestation ng healing will just come in a very short while. Meron nakitang post dito sa FB parang tatrangkasuhin ako. Ang ginawa ko dinislike ko. Parang tatrangkasuhin ako, dinislike ko. Kinuwestiyonan ko siya. Ano ngayon ang ginawa ng Diyos para sa'yo? Hindi ka natapos sa parang tatrangkasuhin ka, dapat alam mo kung anong ginawa ng Diyos para sa'yo. Yun ang i-declare mo. Yun ang mas makapangyarihan kaysa doon sa fact na ikaw ay parang tatrangkasuhin. Yes, tatrangkasuhin ka. Hindi naman masama magsabi, kung talagang tatrangkasuhin ka, ramdam mo nga, hindi nag-express ka. Pero lagyan mo naman ng kondisyon para mabago yung sitwasyon mo. Gusto mo baguhin yung sitwasyon mo, baguhin mo ng salita mo. Baguhin mo ang salita mo para mabago ang sitwasyon mo. Kondisyon ng buhay mo at takbo ng buhay mo. Kung gano'n ka na lang ng gano'n, ano ngayon ang giya ng iyong buhay? Kita mo mga kapatid? Kita nyo? Pinasisigaw nyo ako God has creative power. And only if we agree and repeat what God has said, then only then that creative power will have an immediate effect. And the divinely tangible result. Because only God knows the perfect time for its manifestation. I am healed in Jesus' name. Pero alam ni Lord kung kailan lalabas yung healing mo niyan. Pwede ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, kita nyo, healed na ako. Ako naman healed talaga yung nga lang feeling ang problema ko. But I don't feel weak anymore. Ang lakas ko na, pwede na ako sumigaw. Patay kayo na, dadagdagan na. Hindi mga kapatid, sinasabi ko nga lang sa inyo, salita lang yan The power comes not when we speak on our own will, but when we speak as God has spoken. Sabi kasi ng Proverbs 18 verse 21, therefore, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruits. So if you speak things contrary, makinig kayo, contrary to the word of God, what will you hear? If you speak things contrary to the word of God, what will you hear? Contrary things to the word of God. So ano pinoprogram mo sarili mo? Pinoprogram mo na to expect, to act, and to see things that are contrary to the Word of God. Anong marireceive mo? Mga things na contrary to the Word of God. Alam mo mga kapatid, pag kayo ay nagdi-declare o even sa prayer, hindi kayo nagpe-pray to convince God with your Word. Hindi nyo kino-convince si Lord kasi si Lord settled na. Fix na. Salita ka ng salita ng Word of God. Hindi mo kino-convince si Lord sa Word of God para mabago ang kanyang desisyon, diskarte, o baguhin niya sitwasyon mo. Ang kino-convince mo ay yung sarili mo. Kino-convince mo yung sarili mo na mag-agree sa Word of God. At wala namang masama sa Word of God. Maganda naman lang yan. You convince yourself as you speak. Kaya no matter how many words you speak, you cannot change what is already fixed and settled. But God's word, you convince yourself so that you agree with the word of God and speak of it. Kaya nga sa verse 23, doon sa binasa natin kanina, above all else, guard your heart. Ano ang above all else, mga kapatid, gagawin natin? Guard your heart, for everything you do will flow out from it. The way we speak says a lot of what we believe. Yung pagsasalita natin, maraming inirireveal yan. Yung salita mo, nirireveal niya kung ano laman ng puso mo. Alam niyo mga kapatid, ganito,
napag-aralan natin itong pagsasalita, haharap ka sa salamin. Makinig, makinig. Makinig, makinig. Harap ka sa salamin. Ako'y pinayaman na ni Lord. Kasi may salita naman talaga si Lord. Pero pagdating kay kumari-kumari, ako, walang-wala eh. Pautang naman, ako hirap na. Ako yata mamamatay na ng mahirap. Pagsasalamin lang, ako'y pinayaman na ni Lord. Pero pag sa harap ng tao, anong lumalabas sa'yo? Opposite. Reverse natin. Doon naman sa loob naman ng church. Ako'y pinagaling na ni Lord. At palibasa kaharap yung mga ka-brother, ka-sisters na pag nagsalita ng negative, mare-rebuke. Ako'y pinagaling na ni Lord. Pinagaling na. Pero pag nasa bahay ako, Lord, ako'y mamatay na din. Sakit na. Aso. O kaya kaharap lang yung mga kasambahay lang. Ako'y mamatay na. Hindi consistent eh. Ano ba talaga ang laman ng puso mo, mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, yung title ng message ko, hindi naman yan ang unang title eh. Ang title ko dyan, Align your words with the Word of God. Align your words with the Word of God. Command. Align your words with the Word of God. Pero ako'y na-convict ni Lord eh. Sabi niya, declare what is really the truth. That our words is already aligned with the Word of God. Kita niyo yung title ko, binago natin, binago ko pala. Wala kayong pakialam sa title na ito, ako nagbago. Our word is aligned with the Word of God. Sinasabi lang natin na dinideclare yung katotohanan na ginagawa na natin. I know and I believe na dinideclare nyo na yung mga katotohanan na sinabi ng Diyos. Kaya hindi pa sasabihin nyo, i-align nyo. Hindi, nire-remind lang kayo, align our words, align with the Word of God. Pati nga sa mga prayer. Kasama yun sa mga prayer. Ano yun? Sana po, Lord, gumaling na ako. Kung iyong nais, napaka-humble na prayer. Pero anong dapat? Salamat po, Lord, pinagaling mo na ako. Kahit hindi ko pa nakikita dahil ito ang iyong nais. Di ba? Mga kapatid, kami po mga pastor, we wrap our mind into this thinking. We try to make a very good reason. Paano ko ba explain sa mga kapatid dito? Na you're healed, and yet, nakaka-experience ka ng sickness, paano ko papaliwanag sa mga kapatid dito? Kami ganun din. Pero alam niyo, sagot ni Lord, balikan mo yung verse. Kanina sa Roma, sabi doon, by your mouth and by your heart. By your mouth we speak, by your heart we believe. Wala naman sinabing, by your mind. You understand. Gets niyo mga kapatid? Gets niyo? Gets niyo sa taas? Sa kaliwa, sa kanan, sa baba, sa ilalim, sa gitna. Naintindihan nyo? Sabi lang, by your words you speak. By your heart, you believe. Hindi naman pina-understand eh. Hindi mo kailangan maintindihan. Hindi sinabing, by your mind you understand. Because God's faith does not really require us to understand it clearly. Kaya nga faith. Ano ba yung faith na kailangan sa atin? Childlike faith. Kasi kung i-explain ko sa inyo na-explain ito, ay, paano kung ma-explain nga siya? Kailangan niya by faith. Kaya nga, kahit pa nararamdaman mo na hindi ito nangyayari sa'yo, sabihin mo at hayaan mo ito malagay sa pananampalataya mo. Dapat, childlike faith. Ano ba yung childlike faith? Nung anak ko yung maliit pa, si Paul James, yung aking panganay, maliit na bata pa. Ang sabi ko sa kanya, anak, ibibili kita ng bundok. Gets nyo? Anak, ibibili kita ng bundok. Ang sabi ng anak ko, yay! Tapos, tuwing kami uuwi, taga-sampat. Hello, please. May makikita kaming bundok. Hindi ko alam kung yung kulot o kung ano man, bundok. Yan, bundok mo, oh. Sabi ng anak ko, yay! Tapos, sumunod na araw, pag siya nauna na nakatingin siya sa sasakyan na po, bundok ko yan. Bundok ko yan. Kung aintindihin pa niya, paano ako mabibili ng daddy ng bundok? Paano magkakaroon ako ng bundok? Pero sa kanya, paniwala niya, bundok niya yun. Kanya yun at binili ko para sa kanya yung bundok na yun. Kaya huwag kayo pupunta na makulot, akin yun. Sa anak ko yun. Hindi mga kapatid, anong point ko dito mga kapatid? Childlike faith. You do not need to understand. Dalawa lang naman ang sabi ni Lord, believe in your heart. Confess with your mouth. Wala niya sinabi, believe in your heart, understand it. Napakaganda na lang. Kasi ang mga turo ng mga pastor dito ay naintindihan mo.
Napakaganda na dahil naipaliwanag. Napakaganda na lang kasi nabibigyan ka ng very logical, very clear expression from the Bible itself. Pero may mga bagay na hindi mo kayang intindihin sa iyong isip. In this, like this similar thing that you are already healed, pero nararamdaman mo pa din ang sakit. Ba't sasabihin mo, you're already healed by the wounds of Christ? You're already healed, pero nararamdaman mo sakit. Hindi mo kayang ipaliwanag ito. Pero ano sabi sa atin ng Panginoon? By your heart you believe, and by your mouth you speak. Ano kailangan natin gawin, mga kapatid? Speak according to the Word of God. Amen, mga kapatid. So, the way we insult ourselves, we complain. Ito yung kalaban ng faith is complain. Complain is the enemy. It is the instrument of the devil. Complaint. Dissatisfaction, yun ang instrument of the devil. We complain our lives, we agree with the world, we agree with the deception of the enemy. Those we shape our ways and dictates the way we act, and our action reaps the harvest of either good or bad. Kaya nga, be careful of what is in your heart, for all things will come from your heart. Mga kapatid, be careful kung anong inalagay mo sa puso mo. Kasi lalabas dyan. Kung ano naman yan, lalabas dito. At yan ang mangyayari, magaganap sa iyo. Mabuti na lamang kung salita ni Lord ang naandito para pag lumabas dito, will ni Lord ang lalabas sa iyo. Amen, mga kapatid. Ano ang application natin? Application, seek His Word daily and speak His Word all the time, especially the Word of grace. Seek His Word daily. Daily ka ba nagsisik ng Word? Matuwa tayo kay Pastor, may daily food na binatadala sa atin. Hindi na tayo spoon-fed na masyado. Sinusubukan na tayo. Sinusubukan ka na nga, ayaw pa ibuka ang bibig. Buka mo na lang. Nguyain mo na lang. Sinusubo na, hindi na ikaw maghahanap. Minsan, minimeditate na rin niya. Ay, inamangut-ngutain, ngat-ngat-ngatin. Tapos, yung daily seek His Word, but speak His Word all the time. Amen, mga kapatid? Pa-amen naman ako dyan. Yes. Alam niyo ba, amen, yes. Ibig sabihin, yes, I will speak His Word all the time. Ayun lamang, pangako na, gagawin mo yung salita niya eh. Hindi mo magawa eh. Amen. Amen. So, not all Bible verses are grace-filled with life-giving. Kaya nga, we must learn how to rightfully divide the word of truth. Isang example itong sa New Living Translation. So, faith comes from hearing, and hearing the good news about Jesus. Ano pa? Sa Berean Translation, kita nyo, good news about Jesus. Sa Berean, consequently, faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Pagdating sa King James, then faith comes by hearing, and hearing the word of God. Hindi naman lahat ng word of God bring grace message. Sabihin nga, you hypocrite. Word of God yun, nakasulat kulay pula. Kaya nga dapat matuto tayo mag-divide. Magtuto tayo mag-learn rightly dividing the word of truth. So, in short, mga kapatid, in our own, matapit na tayo matapos. Tayo lahat matatapos na. In our own word, there is power. In our own word, but not creative. But with God's word, with God's power, according to God's will, then we can speak with creative power. Faith in God's power, when we echo the word of God, there is a creative power. But on our own, we only have cultivating power. Ano yung cultivating? Sineset mo lang ang atmosphere, yung mode, yung tone, yung background ng iyong buhay. Binigyan tayo ni Lord lahat ng essential. Binigyan tayo ng raw material, His word and this word, to mold it, to create it according to the standard of the kingdom of God. Amen, mga kapatid? So, tanong, baka mas marami pang alam na Bible promises ang hindi believers kaysa sa atin. Ay naman. So, anong gagawin? Anong gagawin natin, kapatid? Masaliksik tayo. Oh, andito na lahat. God, the pastor has given us so many things. Anong gagawin na natin? Tatanggapin natin ang ating ngunguyain.
Kayo ba, sino bang member dito ng Where Grace in Christ Abounds na chat group? Taas ang kamay nung hindi. Yung chat group. So lahat may chat group. So pag meron to pinadala, bubuksan nyo. Babasahin nyo. Amen mga kapatid. Sino member dito ng basic chat group? Kami lang pala ni Pastor ang basic member. Sino member? Taas ang kamay. Magre-react kayo pag kami pinadala. Either no or yes. Ganun lang. Pag kami panawagan, no or yes. Because it's your word. Nagdagan yun kasi it represents you. Lagyan nyo ng konting value yung sarili nyo. And I know the Lord will always support you if that is His will. Ano? So, tapos na. Take away na lang. Okay? Amen. Anong take away natin mga kapatid? Basahin natin sabay-sabay. The word and promises of Christ are true, unchanging, good, and powerful. So we search, we read, we believe, and speaks. For it is God's good and perfect will for us. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, thank you po, Panginoon. We give you glory, we give you honor and praise. Ikaw po, Panginoon, na nata sa kalagitnaan namin. And Lord, we believe and we know, Lord God, na mga salita mo'y buhay at nagbibigay buhay. It shall stand against everything po, Panginoon. Whatever the enemy can throw at it, will never be destroyed. Or even be trampled, or even be slanted towards the east or toward the west. But your word is meant to be true and straight and powerful, straightforward. It will fulfill the very purpose for which it was given and spoken to us. At this very moment, Lord God, we declare that all of us, sino sa inyo mga kapatid na may sakit at karamdaman, believe and receive that you have been healed by the wound of Christ 2,000 years ago. And declare upon yourself, I am healed by the wound of Christ. I am healed. Manifestation of healing will come in His time, in Jesus' time, in Jesus' perfect timing, so that His name will be glorified. Ikaw ba kapatid ngayon ay pinanghihinaan ng loob? Wala kang pag-asa, but you're looking for hope. God has given you hope. And the hope is the future is written in God's Word. And His plan for you is good and perfect. So, panghawakan mo ang magandang plano sa iyo ng Panginoon, ng Diyos. Wala ka mang maaaring sabihin na paraan kung paano magkakaroon ng katagumpayan ng mga pangakong ito. Pero sapat na ang salita ng Diyos upang ang pangako ng Diyos na magkaroon ng katuparan sa iyong buhay. Ikaw ba sakit, mga kapatid ngayon ay kulang financially? Ang sabi ng Panginoon, siya ay naging mahirap, naging dukha upang ikaw ay payamanin. Itong ginawa ng Panginoon ay tapos na 2,000 years ago. Therefore, tapos na rin ang mga bagay na kailangan mong gawin upang ikaw ay magkaroon ng provision mula sa Panginoon. Ang dapat mo lamang sabihin, salamat Lord, ang iyong bulsa ay hindi nagiging kapos. Ang pinto ng langit ay hindi nagiging pinid para sa mga pangangailangan ko. It will always fulfill. It will always, Lord, that provide for all my needs, beyond my needs, so that I will also be a blessing and a channel of blessing to many. Kung ba kapatid ngayon ay may problema sa relasyon, salamat po Panginoon that you are our peacekeeper po Panginoon. You are the mediator. Ikaw ang pagkasundo po Panginoon ng mga bagay na hindi maayos. Ang iyong salita po Panginoon na aming pinaninindigan po Panginoon, maglilinaw, magbubukas ng kaunawaan sa bawat party na nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan upang mag-agree sila sa mga bagay na nais mong pag-agreehan nila. At ang bagay na yan ay ang pag-ibig mo sa amin lahat, that you love us so much. Kapatid, whatever your concern now, whatever trouble you are now, just speak the word of God. Just speak the word. Let it sink into your heart. Let your heart be convinced. Let your heart be believed. And let the cycle go on. As you speak, you believe. And as you believe, you speak. And the word you speak will not return to Him void. It will accomplish the purpose for which it was spoken. In the name of Jesus, to you be the glory and honor. Amen. Amen.